Okay, muna din. Meron tayong gagawin dito. Hagdanan, no? Spiral. So, yung opening niyan ay 125 cm ang opening. Yung butas na yan. At ang taas nito ay 285. So, bago kayo magsimula ng paggawa ng spiral ay kailangan ma-compute nyo muna kung ilang steps ba ang papasok dyan at kung gaano kalaki. So dito ang gagawin natin ay 10 steps, no? Pang 11 yung landing para medyo hindi masakit sa tuhod umakyat. So papatak niya ng nasa 28 cm yung ating steps, no? Yung so dito ang gagamitin natin na tubo ay didos lang dahil maliit lang naman ito. At dito, no, ito lang yung dito dahil yung natin yung steps natin ay baka lang din, no. Dito na lang tayo nag-pattern sa flooring, no. So gamit tayo, ito lang ginamit natin dito. Ayan. So ito lang, no. Pwede namang kung may tansi kayo, mas maganda tansi. So ito kahit na ano man ng anong materialis na pwede nyong ipang-ikot, pwede ito. So ito straw, no. Ang gagawin nyo lang diyan ay hatiin nyo lang yung yung dapat yung paglagyan. So ito 125, hatiin nyo lang. Then paikotin nyo lang dito para maka-create kayo ng bilog. Then compute nyo rin yung kung gaano kalaki yung papasok dyan. So ito simula rito hanggang dito. So yan yung kalaki yung steps natin. At meron na rin tayong ginawa dito. Ngayon putol na tayo ng mga bakal. Ay, so ito yan. So i-curve nyo rin, no, para sumunod dun sa bilog na ginuhit natin dun sa flooring. So ito, no, so kailangan kung ano yung bilog natin dun, ito rin yung masunod kasi yan paikot lang naman yung steps natin. So kailangan kung kompleto yung pag-ikot niya, kaya nga spiral, no. So ito kasi nyo lang, grinder lang ginamit kasi pagka-cut off, meron na akong ginamit ito sa cut off to, no, medyo hindi maganda ang pagkaka sa cut off dahil yung ganito niya ay malaki. So kung grinder, ayan siya, no. So ito grinder to, so sukat nyo rin dito kung parehas na. So ayan, nasunod niya yung kurba ng ating pattern dito at yung laki niya, no, parehas. So ito na yan, isa lang naman ang gagawin nating pattern kasi parehas lang naman ang laki niya. So ito ngayon, pag nabuo na natin to ay i-welding na. So okay, malo din, no. Tapos na to yung steps natin sa spiral. So nilalatag muna natin dito para alam natin kung saan ba ang akyat natin, sa kaliwa ba o kanan. Kasi yung spiral kung saan ka umakyat, pagdating sa taas doon ka rin babagsak, no. So ito natin ilalagay. So ito, ganito yung posisyon niya. So ang akyat natin, ang gabay natin ay nasa kaliwa. Kasi dito natin ilalagay yan. So dito natin ilalagay. So ang mangyari, ang akyat natin dito, no, pag ganyan. Hindi pwede dito kasi kung dito tayo magsisimula sa kanan, ang bagsak natin andun sa kabila, no. Na yan, pader, no. So kaya ang akyat natin ay dito kaliwa,
Ang bagsak natin nandito sa kabila nito. Mga lagay, no, mag-umpisa na tayo na maglagay ng step sa ating spiral, no. So tips ko sa inyo mga lagay, no, itong unang steps, no, ito ay dapat to talagang insakto to, naka-eskwala dito, kabilang din nakapantay, nakaplat yan pag tinayo natin, nakalibel. So kailangan yan, ang unang steps ay sure ball tayo dyan, kaya tingnan nyo na naka-full weld nito, hindi na siya gagalawin kasi dito na lahat nakabase yung mga susunod natin na steps hanggang sa matapos. Ito yung ating susundan. So kasi sinusukat natin ito dito, then ito, tsaka dito sinusukat natin yan. So kailangan niya pantay. So kung mali na yung umpisa natin hanggang sa matapos tayo ay mali na. Kaya napakahalaga niyan mga lodi na yung unang steps ay dapat sakto. At pag nagkakabit ng steps, no, so sisilipin nyo rito. So dahil spiral yan, kailangan yan yung labi ng unang steps ay naka-align dito sa labi ng pangalawang steps hanggang sa makaikot. At napakahalaga yan na dapat alam nyo kung saan magsisimula yung inyong paghakbang, no, pag-akyat, kung kanan ba o kaliwa, depende yan sa inyong paglalagyan sa pwesto, no. So kagaya rito, ayan, no, so, dito galing yan yung mga steps natin. So dito natin pinorma muna para hindi tayo maligaw. So ang pagkuha natin ng mga steps ay nanggaling dito. So ito ang susunod, to sunod-sunod na yan hanggang sa ikabit na natin lahat para hindi tayo malito, no. Napakahalaga niyan kasi mamaya ang akyat nyo pala ay kanan, din pagka nakagawa na, igawa nyo na ay pakanan naman pala ang pagkakabit nyo ng inyong mga steps, at yun na ang magiging problema. Lahat yun baklas na lahat. So kagaya nito, yan natin ilalagay, mayroong pader kasi yan sa gilid, no. Walang choice kundi sa isang side lang pwedeng dumapo yung ating hagdanan, no, yung landing sa isang side lang, hindi kagaya ng ibang butas na pwede magkabilaan. So dito isa lang, isang side lang po pwede, dahil dito ay na yan, yung parte na yan ay may pader na yan pataas, no. So ang opening ay pagandun. Kaya napakahalaga na maayos sa umpisa yung unang steps, at yung pangalawa ay dapat sure ball yan para wala tayong magiging problema. So ito, kaya pinupulweld ko na, no, hindi na paulit-ulit kasi sigurado naman na yung pagkakabit natin ay tama naman. So pinupulweld na natin para hindi na natin binabalik-balikan pa. At ako lang mag-isa ang gagawa, no. Sanay naman tayo sa sa solo-solo trabaho. So bali pangalawang spiral na pala itong ginawa ko dito, dahil yung nauna niyan ay nandoon sa kusina nila. Nagustuhan nila, no, yung gawa natin, kaya nagpagawa ulit. So mga lagdi, no, naikabit na natin lahat ng steps, no. 10 steps yan pag 11 yung landing. So ready for ano na ito, pagkabit ng gabay. So yung pagkabit ng gabay ang medyo tricky. So bali pangalawang araw ko na to na tinitira, no, na ako lang mag-isa. Medyo mahirap pagka mag-isa lang ang gumagawa. So gamit natin dito ay puro manipis lang na bakal, no. Yung angle bar na yan 316, saka yung flat bar substandard na 316, at meron tayong ang pinakaposte niya ay didos na schedule 40. Hindi pa alam kung paano i-bend yung gabay ng spiral na hindi pinupo. So kabit lang natin to dito.
spot lang para madaling tanggalin. Then lalagyan natin to ng mga brace para hindi matanggal. So, koy, mga lodi, no? Pwede na natin ito sa i-bend. So, hawakan mo nga dyan. No? Napakasimple lang ito. So, kailangan lang ng matinding pwersa din dahil matigas yung tubo. Okay, ano. Dinamo pa. Okay, no, ganun lang mga lodi ka simple. No, medyo kailangan dalawang tao. At maraming salamat pala sa nag-video sa atin, no. Ito pala ay kagawad ng Santa Barbara. Si ano pala to, si Ray, no, katukaya ko, no. Maraming salamat, lodi. At siyempre ito na. So ganun lang mga lodi, no. Ipakita ko lang sa inyo ulit kung paano ito ang diskarte natin. So ito yung bindira natin, yung guide natin. Dito lang natin i-welding sa gabay din para madali natin tanggalin. Then naglagay lang tayo ng brace diyan saka dito. So pag nagbibin tayo, ito tong huli nito, huling kagaya nito, no. Yung brace natin diyan ay hindi natin tinatanggal kasi kung tatanggalin natin yan, may posibilidad na magbago yan. So hanggang dito. So bali tatlong brace ay hindi natin tinatanggal. Then dahil meron na tayong isa doon, ito tatanggalin na natin to. Hanggang doon wala na yung mga brace. Kasi hindi na yon magbabago. So dito mas malapit sa bibend natin, may posibilidad pa yan na magbago yung kanyang hubog dahil matigas yung tubo. So ganun lang mga lodi, no, ang diskarte natin dyan. Wag na wag nyo puputulin yung gabay nyo dahil ay napakasagwa tingnan, no. Payo ko sa inyo ay maglagay kayo ng ganito stand para maikot-ikot nyo yung ginagawa nyo. So gaya nito, nagpo-full weld na ako, no, maikot-ikot natin sa kung saan tayo gusto nating na iikot itong ating ginagawa. At tingnan natin dito. So ayan yung ano natin, yung gabay, no. Nakita nyo naman siguro, no? Hindi man siya perfectly bilog, pero mas mainam na ito kaysa pinuputol-putol natin. So sa makanang hindi naghahanap ng diferensya ay okay na ito, no. Pasado na ito, no? Mukhang bilog naman no. So ganyan lang mga lodi, no. Ang payo ko sa inyo, kung gagawa kayo ng spiral, hanggat maaari huwag nyong itayo, kasi pag tinayo nyo yan at doon nyo binuo, wala na kayong choice kundi putulin yung gabay, at yun ang magiging problema nyo. So kung titingnan nyo rito, so ayan, no, kung saan siya umakyat, doon din siya dadapo sa taas, no, yung
portion na yan dahil pabilog siya. At dito, no, pakita ko sa inyo, no. Ito yung mga mahalagang bagay dito. No. So yan. Itong baluster na to ay naka-align dapat yan sa ating poste. So lahat yan ganyan. So naka-align sila, no. So hindi po pwedeng hindi mag-i-align nyo yan kasi maapektuhan yung pag-ikot ng inyong gabay. Ito. At syempre kung ano yung layo nito hanggang doon, yung gabay niya ganun din. No, yun yung mga siguraduhin nyo para pagka nagkabit na kayo, so pagka nagkakabit na kayo ng ibang pyesa ay hindi na kayo magkakaroon ng problema. So actually ito, ginagawa ito ng 2 tao sa loob ng 4 na araw. So ngayon lang ako nagkaroon ng helper nung pagkabit na ng gabay na yan. Actually may ginawa na ako nito na ako lang mag-isa ang nagkabit ng gabay. Pero maraming trabaho, maraming proseso, no, mahirap gawin. Kaya naman. So mga lodi pala, no, isang bagay pa. So itong hagdanan ay kumbaga budget meal ito. Hindi talaga to kagandahan kung ilalagay natin sa labas ng bahay dahil makikita. Pinakamainam, checkered plate ang gagamitin yung steps to. So mahal ang checkered plate. Pero maganda naman, no? At ito ay mura nga ang ano nito, ang materyales. Pero siyempre matagal siya gawin at medyo hindi kagandahan tingnan, no? So ang balak ko sana dito ay semento na lang itong steps para hindi maingay at the same time ay medyo maganda tingnan. Pero suggest ng may-ari ay ganyan na lang para magamit agad. Kasi kung semento, patitigasin mo pa yon ng mga 1 linggo bago maakyatan. Ito, kabit namin mamaya, pwede nang magamit. So okay mga lodi, no, tatanggalin to. Tatanggalin na to. Yung maiiwan ay ito na lang, itong isang to ang maiiwan para hindi magbago hanggat din natin na i-connect yan sa taas. Okay, no. So ganun lang mga lodi, no. So ito, napakaaluan kung meron kayong patungan, no? Kung pag-isipan nyo maigi yung gagawin nyo. Gaya nito, libre kayo na magawa yung gusto nyong gawin kapag meron kayong patungan kahit na kayo lang mag-isa. Alright, sa mga hindi pala nakasubscribe mga lodi, pa-subscribe na lang at papalo na lang ng aming Facebook page. So ito mga lodi, no, naikabit na natin yung ating hagdan, na itayo na natin. So, ginawa natin dito, usually ang ginagawa ko ay naglalagay ako dito ng plate. Pinupo natin sa plate, then binubolt natin yan. So, dahil sa wala namang available na plate, wala ring bolt. So, tinim lang tayo ng 10mm dyan, 3 piraso. Para hindi naman gumalaw yung puno. So, tapos dito, meron tayo dyan, 10mm din. Meron dito. At meron din dyan. Tapos, meron dito. So, matibay na ngayon to. Hindi na to gagalaw. Din yung portion na to, maglalagay tayo dito ng bakal. Dudugtungan natin to. Itong steps na to. Yung pinaka last steps niya. At minabuti natin na hindi kunin yung ibabaw, pinakalanding niya, para mabawasan yung taas nitong ating hagdanan, no, para bumaba at gumaan sa pag-akyat. So ganun mga lodi, no. Ito na lang ang kulang, yung nandito. So titingnan natin, papasukat natin ito mamaya sa matangkad kung uuntog ba. Meron tayong ano doon, no, tropang matangkad. Anong height mo, brother? 5'9", siguro mga 5'9" o 5'10". Kailangan pag nilagay natin dito, hindi siya mauuntog no pagbaba niya. So dito magsisimula sa steps na to. Yan, ito ang sukat. Hanggang dito siguro naman hindi naman siya mauuntog dito. So kasi ang height ko sa mga nagtatanong, ako napakatangkad kong tao.
So, tayo ay 5 to and a half lamang, no? At ito na, abot natin. Siguro naman yung 5-10 ay hindi na bubunggo dito. So, okay. So, akitan mo nga, ano, Darwin, kung hindi mahirap akitan. So, ayan, no. Medyo maliit lang ang space dito. Kaya maliit lang din yung steps, no. 60 lang yan. So, kung may dala kayong red horse, ay medyo mahirapan kayo. Isang case na red horse, no. So, mga lodi, no, itong pala natin. Sige, baba ka daw. Titingnan natin kung uuga, kung lulundo. So, hindi naman. So, siguro ito ay kayang kung mga 100 kilos yung aakyat dito, hindi naman to lulundo, no? Hindi babagsak. So, yung pala nito, yung humahawak dito sa gilid ay ito lang ang gabay. Yan. Then, ito sila ay nagsama-sama na, no? Kaya napakahalaga niyan na pantay para pantay yung distribution ng bigat, dahil ito lang sa side na to, ito lang ang nagbibit-bit nito, itong gabay, no. So dito pag-isipan natin kung maglagay pa tayo dito ng tukod dito, no. Pero siguro kahit hindi na, kayang-kaya naman na siguro nitong hagdanan natin. Okay mga lodi, no, tapos na ito at pwede nang akyatan. Actually inakyatan na nga nila to. So dito mga lodi, no, yung parte na to hindi natin tapos to hanggat hindi pa sila dito tapos sa taas, dahil ko yung ginagawa ito. At may kasi sila dito, no. Yan yung nakaabang na tubular niyan. Meron silang railing diyan. So gagawin natin, ikukunik na lang natin tong itong dulo nito, gabay diyan sa railing na gagawin nila, para hindi naman halo-halo na tingnan. So pag tiningnan nyo dito sa baba, so ganito ang itsura ng spiral, no. So yan, no. At pinaka-importante dito yung gabay, o hindi dugtong-dugtong. At sa mga gusto magpagawa pala, no, PM lang kayo sa Facebook page natin, at malay mo magkasundo tayo ng panahon, no, dahil busy din kami, marami kaming ginagawa. At kung bakante kami, di pwede namin isingit yung inyong ipapagawa. Alright, so subukan na nila to na kayang bumuhat ito ng mabigat, kasi yung mga gumagawa dito na dumadaan, may dala silang semento. Okay, isang sulyap ulit. So ayan, no. Nasa nagpapakain ng manok yung nagtitinda. So okay, no. So ang mahalaga dito mga lodi ay pag nagtayo kayo nito, ay sikapin yung wag makaistorbo. Itong side na to, no. Kaya bago kayo magkabit nito ay pag-aralan nyo kung saan ito iikot, dahil hanggat maaari ito, yung portion na to, yung pang-4 o pang-5 steps ay hindi makauntog sa tao. So gaya nito, dito natin dinaan, at yung pwedeng makauntog dyan ay nandun sa sulok. Alright? Wala, silang taga po.